Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa channel na to kung saan ang motor ay hindi lang sasakyan kundi lifestyle din. At ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang bagong mga motor ng Suzuki brand motorcycle. Ang entry-level sport bike at ang isang bagong scooter ng brand na 150cc na mga motorsiklo na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Hindi lang pala Yamaha at Honda ang may mga bagong motorsiklo ngayong taon dahil itong Suzuki ay naglabas din ng pinakabagong motor na magiging bagong pambato ngayon ng brand sa scooter category. Yan ang iisa-isahin natin kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka na magbigyan po ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1 ang bagong scooter ng brand na BXR o GSX 150 RS. Tiyak na mapapabilib kayo sa bagong motor na ito ng Japanese brand dahil ito ay isang scooter motorcycle na magbibigay ng panibagong panlasa at kakayahan sa mga taong naghahanap ng isang mas mapagkakatiwalaang sasakyan o motor na magagamit sa pang-araw-araw. Bagamat ang modelong ito ay hindi pa masasabing perpekto, ay magbibigay na rin naman daw ng mahusay na performance sa loob ng kalsada. Isang bagong konsepto na modelo ng Suzuki na may dalang 147.3 cubic centimeter na displacement, naka-liquid cooled single overhead cam 4-stroke single cylinder engine na gumagawa ng 15 horsepower at 14 Nm ng torque at nilagyan ng fuel supply na injected. Gumagamit din ito ng front telescopic fork suspension, center monoshock absorber sa likuran at syempre naka-disc brake sa harap at likurang bahagi. Palapang malinaw na iba pang detalye sa motor na ito. Bagamat pinakita ng ibang detalye at external na disenyo, ay mas maiging abangan na lang natin ang official launch nito sa bansang Indonesia. Ang pangalawang motor ng brand ay isang scooter pa rin na 125cc naman. Ang Suzuki Access 125 2025 model. Isang makabagong retro scooter bike mula sa Japanese brand na Suzuki, ang Access 125 model. Ginawa ang motor bilang entry ng brand sa retro classic scooter segment na may mga modernong amenities. Ang modelong ito, gaya ng maraming kapareho nito, ay nilagyan din ng mga makalumang disenyo bilang ang rectangular shape na LED headlamp nito na may kasamang tapaludo na chrome garnish. Kasamang makalumang disenyo rin ng mga turn signal lamp indicator, dalawang circular shape na mga side mirror at kulay beige na trim color ng motor. Nagbibigay diin sa makalumang disenyo nito. Ngunit pagdating sa ibang bahagi ng modelo, gaya ng instrument meter panel gauge ay mas advanced naman sa iba pang mga modelo. Dahil ito ay naka-TFT display na klase na. Meron din itong ilang maliliit na storage space sa harapan gaya ng mga console pocket, dalawa na para sa maliliit na gamit. Bukod pa dyan, ang nagpapaganda pa sa estilo nitong modelo ay ang mga vintage na disenyo ng mga alloy wheel mugs nito. May kabuwang sukat ng mga gulong na 12-inch pero mga naka-tubeless na. Ang makina nitong Suzuki Access 125cc ay pinapagana ng 124.5 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang 4-stroke single overhead cam 2 valves at nilagyan pa ng Suzuki Eco Performance Technology na nagbibigay ng extra power output at mas pinatinding fuel economy. Ang maximum output ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type transmission nito na kayang gumawa ng 10 horsepower at 10 Nm ng torque at may average na bilis na umaabot ng 110 km per hour. Ang fuel consumption nitong Suzuki Access ay nag-range sa 60.5 km per liter. Meron itong ordinary telescopic fork suspension sa front at single shock absorber naman sa likuran. Meron din itong connectivity gaya ng charging port system at security features na shutter lock system. May underseat compartment storage na katamtamang laki para sa mga gamit gaya ng kapote at gloves. Ngunit pagdating naman sa visibility ay hindi ka rin pababayaan ng headlamp nito na naka-LED. Bagamat naka-halogen pa ang mga turn signal lamp indicator at ang tail lamp nito ay magbibigay na rin ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon. Itong Suzuki Access 125 2025 model pagdating naman sa safety features ay nilagyan din ng single disc type sa front habang naka-drum brake naman sa likuran na may average ground clearance size na 160mm. Kayang upuan ng hanggang sa 2 tao at nagkakahalaga lamang ang presyo nito
mula sa 53,000 pesos hanggang sa 55,000 pesos sa Pilipinas. Suzuki GSX-R 150. Ang Suzuki GSX-R 150 ay isang sports bike na nakilala sa isang mahusay na pagganap sa mga tuntunin sa kalsada. Para sa higit na 30 taon o 3 dekada nang namumukod tanging pambato mula sa pagiging sports bike category na may pinakamababang makina sa hanay nito. Bukod sa mahusay din itong kakayahan sa track, ipinagmamalaki rin ng R150 ang isang agresibong itsura, matalas na edge at kahangahangang tindig. Ginawa itong isang mahusay na pakete para sa mga rider na naghanap ng isang thriller bike at pakikipagsapalaran sa kalsada. Sa local market, ang bike na ito ay unang inaalok sa halagang 156,000 lamang. Ang sports bike concept na layunin nito ay makikita sa ilan sa mga features ng bike, simula sa mas mababang taas ng upuan at ang kapansin-pansing lilim ng asul na sinamahan ng MotoGP inspired na graphics na maaaring gamitin ng bike para sa mas kilalang uri nito. Bukod sa itim na kulay na opsyon nito na may ganitong disenyo din, ang iba pang mga tampok na nakaagaw ding pansin ay ang multifunctional instrument panel na naka-LCD type na naklase. Advantage din sa modelong ito ang pagkakaroon ng keyless ignition system, mas convenient at secure na rin. May mataas na windscreen at isang LED headlight. Samantalang naka-bulb type naman ang tail lamp at mga turn signal lamps nito. Ang Suzuki GSX-R 150 ay pinapagana ng isang 147 cubic centimeter na displacement sa makina at naka 4-stroke at 4 valves na nakakonekta sa isang 6-speed na manual transmission. Kaya magatid ng lakas na 19 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 145 to 160 km/h. Ginamitan na rin ang buong sistema ng makina na water-cooled type na cooling system, fuel supply system na FI at may 11 liters ang full tank. Kayang kumonsumo ng hanggang sa 50 km/l. Pagdating sa safety at comfortability, itong Suzuki GSX ay nilagyan din ng mga reliable suspensions. Ang front nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ay swing center monoshock absorber. Kasama dyan ang parehong naka-disc type na braking system sa front and rear at ang mga gulong na naka-tubeless alloy wheels na may kabuuang sukat na 130/70 or 17 sa rear at front naman na 90/80 or 17. Nagmula itong motor sa Japanese brand at may katamtaman laki sa ground clearance na 160 mm. May bigat ito na 131 kg at kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height. Ang estimated price nito ngayon ay umaabot pa rin ng 156 to 160,000 pesos dito sa bansa. Suzuki GSX-R 125. Ang Suzuki GSX-R 125 ay isang karaniwang commuter segment bike mula sa sikat na tagline series na GSX ng Suzuki Motors. Alright, maraming miyembro ang pamilyang ito na umabot lang naman ng mahigit sa 100 ang kabuang miyembro nito. Kaya hindi na natin siguro babanggitin isa-isa pa, baka abutin pa tayo ng 1 oras sa pagpapakilala pa lamang ng mga unit na to. At pinangunahan ito ng Suzuki Hayabusa na isa ring miyembro ng GSX family at isa rin sa pinakamahal na motorsiklo ng GSX series. Kung hindi kayo pamilyar sa motorsiklong ito, ito lang naman ang motorsiklo ngayon ng aktor na si Sian Lim. Alright, so inilabas na nga ang pinakabunso ng seryeng ito na Suzuki GSX-R 125. Ang motorsiklong ito ay hindi na nalalayo ang itsura sa big brother nito na si GSX-R 150. Halos talagang magkamuka ang dalawang ito sa pagkakaroon ng parehong graphics at external design at maging sa figure ng kabuang body chassis frame nito. Kung hindi mo nga lang mapapansin ang displacement na 125 at ang iba pang decals nito, ay aakalain mo na ring 150cc ang motorsiklong ito. At syempre bukod pa dyan ay mapapansin natin ngayon yan sa kabuang specs and features ng motorsiklong ito. Tulad na lamang nakabuang engine nito na naka single cylinder with 4-stroke and 4 valves na naka double overhead camshaft at may cooling system na naka liquid cooled engine at binubuo ng kabuang displacement capacity na 124 cubic centimeter na may napakalakas din namang engine performance dahil ang maximum power ng motorsiklong ito ay nasa 15 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay umabot sa 11.5 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. May fuel system na fuel injection type
At sobrang tipid din talaga ng motorsiklong ito sa gasolina dahil may average fuel consumption lamang ito na 55 km per liter. Yan ay pinatunayan ng Suzuki Motors Company sa pagkakaroon ng isang motorsiklong ala big bike pero napakatipid kumonsumo ng gasolina. Alright, ang transmission type nito ay naka-manual transmission with gearbox shifting na 6-speed. Ang bore stroke size naman nito ay 62 by 41.2 mm na may compression ratio na 11.0:1. Malakas-lakas na rin talaga ang makina ng motorsiklong ito kaya madalas ang GSX Sports Motorcycle type category din talaga ang ipinanlalaban sa mga motor racing. Sa format looks pa lamang din kasi na sinamahan ng aerodynamics, nakikilalanin ng marami na talagang pangkarerang motorsiklo ito. Pero pwede rin naman itong gamitin for daily use, service or para sa long drive depende sa kung saan mo gagamitin. Dahil nga sa lakas na rin ng makina nito at pagkakaroon ng mga features na magpapakonvenient sa iyo ay hindi na rin talaga magpapahuli sa ibang mga motorsiklo na kalinyada nito ang kategorya. At ang kagandahan pa dito guys ay talagang upgraded na rin ang features nito mula sa headlight na naka full LED type na kasama na ang taillight nito na naka LED type na rin. Maliban na lang siguro sa mga signal lamps nito na naka valve type pa. So ang disenyo ng mga signal lights nito ay nakalabas talaga sa mga pairings nito. So madalas sa ibang riders ay ayaw ng mga ganitong disenyo na nakalawit ang mga signal lights kasi baka ako sumabit at masira na lang umaputol. So ang kagandahan naman nito guys, since nakalabas ang mga signal lights nito ay mas mabilis kang makikita at mas visible kasi lalo na sa mga kasalubong mo kung saang direksyon ang tatahakin mo. Alright. At ang instrument panel naman ito ay naka full LCD digitalized instrument cluster na napaka-sporty din naman ng design. At bukod pa dyan guys ay meron na rin itong mga circle reflectors sa kada side ng buong fender nito. At ang kagandahan din sa motorsiklong ito ay very futuristic na rin. Dahil ang key ignition nito ay naka-keyless entry na. At ang kagandahan dito guys ay napaka-silent na o wala nang ingay na maririnig sa makina nito kapag papa-startin mo dahil nga sa naka-keyless operation na. Bukod pa dyan ay may kasama na ring answer back key system. Ito ang sistema na kung saan mas madali mong matitrace ang motorsiklong ito kung maipapark mo sa maraming kamukha nito sa parkingan. Lalo na kung ang parkingan ay napakarami ring mga motorsiklo. So ang pinaka-advantage pa sa mga naka-keyless operation na o naka-transmitter key na ang motorsiklo ay hindi basta-basta magagalaw o makakarnap kung sakaling paggaganahin gamit ang mga electrical procedure. Dahil nga sa nakakilis ito ay secure na rin ito para sa motorsiklong ito. Right, at bukod pa dyan ay mayroon na rin itong mga passing light switch at engine side stand cutoff switch. Hindi lang yun guys, sinamahan din ito ng safety features na anti-lock braking system naman na naka dual channel ABS sensor pa. Kaya bukod sa security features ay mas mapapanatag ka rin dahil sa safety features nito na ABS sensor. Alright. May front brake system ito na naka single disc caliper piston brake na may size na 290mm at rear brake naman na naka single disc caliper piston brake din na may size naman na 187mm. Alright. At para man sa wheel and tires nito, ang kabuang size ng gulong nito sa front ay nasa 90 by 80 R17 habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70 R17. Naka-tubeless at alloy wheels na rin ang mags nito at makakapal din talaga ang gulong ng motorsiklong ito na bagay lang din naman sa bulky na itsura nito. At syempre dahil nga sa pinangbabangking madalas ang mga ganitong klaseng motorsiklo kung mapapatakbo ng mabilis ay very safe na rin sa kakapal ng gulong nito. Dahil nga sa ganong size ay mas makapit at safe ka na rin makakapag-banking kung sakaling gagamitin mo ito sa marilaki or sa kahit saang lugar na pakurbada, kung iba-banking ay very safe na rin. Pero syempre depende rin sa type ng gulong yan kasi may mga gulong din tayo
na brand na sobrang dulas naman kahit bagong bili pa lang. Alright, at para naman sa chassis and suspensions ng motorsiklong ito. Ang front suspension nito ay naka-telescopic fork with coil spring at may oil dump na nakasama. So madalas lang natin nakikita ang mga oil or oil dump sa mga shock absorber na panglikod. So dito kasi sa motorsiklong ito ay maging sa front suspensions nito sa telescopic fork ay may oil dump na nakasama. So hydraulic na rin ito at napakaganda ng bouncing o laro ng bounce nito kung may dadaan natin sa mga malulupak o mahahams na kalsada. At para naman sa rear suspension nito ay naka-link type coil spring with center monoshock absorber na may kasama na ring oil dump. Kaya ang mga suspensions nito sa front and rear ay talagang upgraded din sa pagkakaroon ng oil dump. Alright, at dito naman tayo sa dimensions and capacity. Malalaman natin kung gaano nga ba kalaki ang motorsiklong ito at kung kaya nga ba natin dalhin ang ganitong klaseng motorsiklo. Alright, unang-una na nga dyan, ang fuel tank capacity ng motorsiklong ito na may 11.2 liters ang full tank at may 1.5 liters naman para sa engine oil nito. May kabigatan din talaga ang motorsiklong ito dahil ang kabuang timbang nito ay umaabot sa hanggang 134 kg. Maganda rin naman ang mga ganong klaseng bigat kasi nga kung gagamitin mo ito sa pangmalayuang biyahe at sa napakabilis na takbo ay hindi ka basta-bastang mawawala sa pagmamaniobra kung makakasalubong ka man ng mga malalaking truck sa kalsada at sa lakas ng impact ng hangin na sasalubong sa'yo. Kaya okay na rin talaga ang ganitong bigat ng motorsiklong ito, lalo na sa pagkakaroon nito ng average top speed na umaabot sa 120 to 125 km per hour. So mabilis-bilis na rin talaga ang ganong klaseng arangkada. Sa baba lang ng engine nito na 125cc ay siguradong sisibak na rin ito ng maraming motorsiklo sa kalsada. Alright, at para naman sa seating height nito, alright, siguro kayang-kaya natin to sa Filipino height natin na umabot kasi ang seating height nito sa 785mm. Kayang-kaya siguro itayo ng hanggang sa 5'2" flat ang height. Kasi naman kapag nakaupo ka na sa motorsiklong ito ay parang nakatayo ka na rin kapag nakahinto ito. Alright, ang kabuang taas naman ng motorsiklong ito ay nasa 1070mm na may kabuang haba naman na nasa 2000mm. At ang kabuang lapad naman ng motorsiklong ito ay 700mm na may ground clearance na 160mm. At ang wheelbase size naman ng motorsiklong ito ay nasa 1300mm. Alright, at ang motorsiklong ito ay inilalabas pa lamang sa ibang bansa sa Europa at maging sa US. Alright, at may dalawang klaseng kulay na inilabas nito, ang metallic Triton Blue at ang Titan Black, na talagang bumagay din sa disenyo at forma ng motorsiklong ito ang mga kulay na inilagay sa motorsiklong ito. Alright, at para naman sa kabuang presyo nito, ang presyo nito sa ibang bansa ay umaabot sa hanggang 4,699 pounds na kung i-convert natin sa Philippine peso ay aabot ito dito ng hanggang sa 306,000 plus. So itong presyo na ito ay hindi rin talaga ka-afford para sa ating mga Pilipino dahil nga sobrang taas na, sobrang mahal na talaga ng motorsiklong ito kung sakaling ganyan nga ang presyo nito. Alright, at para naman sa mga brand competitors ng motorsiklong ito, nariyan ang Kawasaki Ninja 125, ang Yamaha R125, ang Honda CBR 125 at marami pang iba. Alright, at para naman sa mga nagtatanong kung dadalhin nga ba ito sa bansa ay hindi pa malinaw guys dahil nga nagkakatalo pa sa kabuang presyo nito dahil sobrang mahal din nga naman kapag dadalhin ito sa bansa na may halagang 300,000 plus. Alright, at para sa iba pang mga katanungan ay pwede nyo i-comment sa baba kung may mga katanungan kayo tungkol sa motorsiklong ito para masagutan din po natin. At sa mga nagtatanong palagi kung bakit binablog natin ang mga motorsiklo na wala naman sa bansa, ay ulitin ko po guys, ang content na ito ay hindi lamang para sa mga motorsiklo na nasa Pilipinas kundi pati sa mga motorsiklo na nasa iba't ibang bansa o nasa buong mundo. So pinipicture lamang po natin ito sa channel na to para po magkaroon din po tayo ng idea sa ibang mga motorsiklo na lumalabas around the world. Alright, at bago po tayo magtapos ay nais ko munang i-shoutout si Sir Milrak Moto na taga Quezon City. Shoutout po sir. Ganon din po si Sir Eddie Ikaw na. Shoutout po sir.
si Lazo Moto, shoutout po sir, at si Simmer Kate. Shoutout po sa inyo mga idol at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa aking mga video na ina-upload. Alright. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright. This is Oblis Collection. Thank you.